Magandang araw sa ating lahat. Bago natin panoorin si Brother Eli Soriano, nakikiusap po ako na mag-like and share sa napapanood ninyong video. At sa hindi pa nagsasubscribe ay mag-subscribe na para lagi kayong ma-notify ng YouTube sa ating mga bagong upload na videos. At sana panoorin na rin ang mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel. Halina at atin ang panoorin si Brother Eli Soriano sa segment na Itanong Mo Kay Soriano. I'm ready. Sasagutin ko kayo. Pero kung gusto mo ng kompletong sagot, itanong mo. May sagot ang Biblia. Nakasulat kompleto, walang bawas, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Yung pong itatanong ko po, yung pong... Kung ang tao po ba ang gumagawa ng kapalaran niya, o bago pa lang siya pinapanganak, may nakatakda na pong kapalaran? Hindi ganoon. Ang Diyos kasi, binibigyan niya tayo ng karapatang mamili. Ikaw ang mamimili. 16:9 ng Kawikaan. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad. It is the heart of a man that plans his ways. Kaya yun sabi nila, no, may kawikaan akong alam, you are the master of your faith, you are the captain of your soul. Totoo yun. Ikaw laman talaga eh. Kung gusto mong bumuti, pwede. Kung gusto mong sumama, pwede rin. Tamo, sabi sa pasyon, ha? Meron ditong ganito eh. Nasa Biblia kasi ito eh. Yung mga binabasa ko sa pasyon, nasa Biblia rin yon. Ang sabi dito sa pasyon, gayon nga ni itong araw, habang ikay nabubuhay. Kusang binabahalaan, mili ng anumang bagay, magaling o masama man. Kusang binabahalaan ka ng Diyos, mamili ka ng anumang bagay, magaling o masama man. Kaya nasa sayo talaga. Ngayon, pagka ipinasya ng puso mo, susunod ka sa Diyos, tutulungan ka niya. Ayun ang kapalaran mo, tutulungan ka niya. Yung iyong mga plano sa buhay, pangyayarihin niya. 3 ng Kawikaan. Ganito nakasulat. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Ayun. Pagka kinilala mo siya, nagpasakop ka sa kanya, siya ngayon ang magtuturo sa iyo ng tamang gagawin mo. Pero pagka ikaw, ayaw mo sumunod sa Diyos, may nakaabang naman si Satanas, lalamunin kang buong buo. Ganon yun. Kaya dalawa ang kapalaran ng tao. It's either sumunod ka sa Diyos o kaya pumunta ka kay Satanas. Salamat sa iyo. Yeah. Ako po ay isang baptist. Ang katanungan ko po ay tungkol po sa doktrina. Kasi po ang doktrina po ng baptist ay siguro po ay alam po ninyo na ang manalig at manampalataya ay maliligtas. Ako po ay nalilito na kasi nanonood po ako sa TV. Nakikinig po ako doon sa inyo sa radyo. At nung maanyayahan po ng isa po ang ninyong kapatiran ay ako po ay ang katunayan po ay ngayon ay may trabaho ako. Kaya nag-absent ako dahil lang sa ganitong gawain. Salamat naman po. Salamat po. Ito po ang katanungan ko. Ang katanungan ko po ay ilan pong doktrina ang dapat malaman ng isang Kristiyano? Ilan? Doktrina. Ang ibig sabihin ilan? Lalagyan natin ng numero? Yung po, ilan pong upo? Wala po kasing numero yung Wala po. batas ni Kristo eh. Eksakto yon, pero wala hong limite yon. Kasi ganito, para maintindihan niyo, ano po? Yung isang salita ho sa Biblia, marami pong dala-dala yun eh. Kung e-extract mo yung atas ng batas, the intent of the law, marami yun. Halimbawa, sabi ng batas, ano? Ang babae, gagayak ng mahinhing damit. Sa damit yun.
Aral sa babae, gagayak mahinhin damit. Nasa 2:9 ng Timoteo. Pero hindi lang doon natatapos yun. May kasunod yun eh. Yun mismong batas na yun. Pakinggan nyo sa 1 Pedro naman 3. Sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mahinhin na may takot. Tanyo? Hindi lang sa damit pala, kaya pala sinabing mahinhin ng damit, kasi pati ugali ng Kristiyano dapat mahinhin din. Diba? Kaya yung batas ng pagkamahinhin, mahinhin sa damit, mahinhin sa ugali. Hindi, dalawa na yon. Pero ito ang tinitya ko sa inyo. Ang doktrina ni Kristo, definite, nasa Biblia. Hindi mo huhulaan. Nandyan, nakasulat. Magandang gabi po. Ang isang tao po bang halimbawa ay mamatay na bukas, ay may pag-asa po kung maligtas? Makonforme sa sitwasyon. Kasi kung mamamatay na ang bukas yan, coma na, comatose na. Hindi, halimbawa pinapagsalita pa. Halimbawa na aksidente po. Halimbawa ay malakas po ang Kaya nga conforme po sa sitwasyon. Halimbawa, bago dumating yung bukas na mamamatay ka na, bago ka ma-aksidente, nakinig ka naman sa Diyos. Natuto ka namang sumunod at matakot sa Diyos, may kaligtasan yun. Pero, mamamatay ka bukas, kahapon ayaw ka sa Diyos sumunod, kahapon. Sabi ng Diyos sa 1:24, sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Aking iniunat ang aking kamay at walang makinig. Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo. At ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Yun ang sabi ng Diyos. Hindi ho akin yun. Medyo mahigpit yung salita, pero hindi pwedeng hindi ko isagot dahil yun na nasa Biblia. Sabi ng Diyos, tumawag ako, tumanggi kayo. Iniunat ko ang aking kamay, walang makinig. Inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo. Hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ang tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Napakasakit mo. Kailangan po. Bino mo, nasa kuna ka na, tumatawa pa ang Diyos. Kasi ayaw mong makinig eh. Yun po. Salamat po. Salamat din po. Magandang gabi po, Brother Eli. Kasi po sa amin po ay pumupunta po yung mga iglesia ni Cristo. Gusto po nung husband ko ay mag-iglesia daw po kami. Kasi daw po, ang dapat daw po, siya daw po masunod. Sabi ko naman po, sumama na siya sa akin din to nga po sa iglesia ng Diyos. Para pong gusto po talaga niya iglesia, sino po, nalilito po kasi ako kung susundin ko siya o hindi Alam nyo, ganito yon. Yun ang sabi ni Jesus kay Mateo. Ang umibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Tapos, doon sa kabila, anong sabi? Ang hindi mapuot, kung ang sino mang tao ay pumaparito sa akin at hindi napopuot sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo, at pati sa kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. para maging alagad ka ni Kristo, dapat, kung si Kristo sinusunod mo, dapat sundin mo muna siya higit kaysa sa asawa. Kasi ang umibig sa asawa, higit kaysa akin, hindi karapat-dapat sa akin.
Ay nasa sayo naman kasi yun eh. Kung sa paniniwala mo, mas tama yung susundan mo kaysa sa kanya, di huwag ka sumunod. Kaya kung mas tama naman yung kanya, di sumunod ka sa kanya. Pero para masabi niyan tama yung kailangan, diskusyonin niya muna ako. Ay, kasi po palagi pong pumupunta po sa amin doon yung ministro, ay pinipilit po kami. Ay kaso lang ako lang po talaga ang ayaw, kaya hindi po kami nababautismuhan. Ay, pigilan mo mister mo, mapapahama kayo ron. Biro mo, nasa Katoliko ka, si Kristo, Diyos, pupunta ka ron sa iglesia, si Kristo, tao. E di parang na-demote pa si Kristo sa pupuntahan mo, di ba? Eh sa Katoliko, Diyos si Kristo, sa kanila tao lang eh, biro mo. Tapos si Manalo naman, anghel. Papaatras ka mangyayari sa'yo, buti pa, huwag ka pumunta. Pwede ba pong isa, Brother Sige po. Elia? Sino po ba yung makakarating po doon sa bagong langit po at bagong lupa? Lahat ng taong susunod sa Diyos makakarating doon. Yung sabi dito sa 21:1 ng Apokalipsis patuloy. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. Ayun. Yung bagong Jerusalem, yung bagong langit, bagong lupa, para yon sa mga kasintahan ni Kristo. Nakahanda yon para sa kasintahan ng Panginoong Yesus. Parang ikakasal sila doon. Eh, sino ba naman yung mga tinuturing na kasintahan ni Yesus? Pakinggan mo sa Korinto. Sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa, upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Sinasabi yun sa iglesia ng Diyos na kayo'y pinapag-asawa ko sa isa upang maiharap ko kayo kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Kaya kailangan makipagkasintahan ka kay Kristo. Huwag sa mister mo. Maraming salamat po, Sinasabi Brother awain mo mister mo ha. Hindi ko sinasabi yun. Maraming salamat po. Salamat din kapatid. Magandang gabi po, Brother Eli. Bali po, ang tanong ko po ay tungkol po doon sa kung minsan po kasi ako po ay naka-attend sa isang kongregasyon ng mga protestante din. Napansin ko sa kanila na nung bandang huli na ng kanilang mga pagpupulong ay meron silang bang nagle-lay-on sila sa kanilang mga kasamahan na sabi nung pinakapastor ay sa pamamagitan ng paggamit sa akin ng Panginoon ay gagamutin ko kung sino man sa inyong may kapansanan o may sakit. Sa tingin ko naman, Brother Eli, ay para bagang yung taong nilalagay ng kanyang kamay ay merong nanginginig, umiiyak, sa tingin ko po ay para bang tumatalab yung salita ng pastor nila. Yun po kaya, Brother Eli, ay totoo o talagang nagkakaroon kaya ng katuparan yung sinasabi ng pastor? Totoo yun, loloko lang. Pakinggan mo ha. Sa Hebreo 6. Kaya't tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo. At tayo'y magpatuloy sa kasakdalan. Tama ha? Merong unang simulain ng aral ni Kristo. Pero sa panahon ng mga apostol, nung pumaling na si Kristo sa langit, sabi ni Pablo, tumigil na tayo ng pagsasalita ng unang simulain ng aral ni Kristo, tayo'y magpatuloy sa kasakdalan. Let us go on unto perfection. Therefore, yung umpisang aral ni Kristo, iiwan mo na yun. Parang ganito. Pagka grade 1 ka, pag nag-grade 2 ka, iiwan mo na yung grade 1 eh. Pag nag-grade 3 ka, iwan mo na yung grade 2. Diretso. Ganon din yung pagsunod sa aral ni Kristo. Yung mga pasimulang aral na ginawa niya sa Jerusalem, hindi na bata sa ating hintil yun. Ang kagaya ng anong aral.
ng aral na tungkol sa mga paglilinis. Yung mga batas ng Kristo nung tungkol sa mga paglilinis, ano? Tapos, At ng pagpapatong ng mga kamay. yung mga pagpapatong ng kamay, sa panahon ni Pablo, ayaw niya na nun eh. Ang katunayan, miski yung pagpapatong ng kamay na para magsali ng tungkulin, very restrictive siya ron. Pakinggan mo sa 5. Huwag mong ipatong na madalian ang iyong mga kamay sa kaniluman. Ni huwag kang makaramay sa mga kasalanan ng iba. Alam mo, huwag mong ipapatong na madalian ang iyong kamay sa kanino man. Bago ka magpatong ng kamay, kailangan tested mo yung tao eh, no? Pero lahat na lang ng tao, papatungan mo ng kamay, madadamay ka dun sa kasalanan at kasamaan daladala ng tao. There will be a transfer of spirit from the wicked person to you. Bawal ni Kristo yon sa panahon natin. Ay, salamat po, Brother Eli. Magandang gabi po, Brother Eli Soriano. Ako po ay may dalawang katanungan, pero bago po ako magtanong, pwede po bang makapagsalita ng konti? Sige po, sige po. Magandang gabi po sa lahat ng mga naririto at ganoon din po sa mga ibang nakarinig ng pagsasalita ko. Ako po ay hindi bayaran. Kaya ako po sinabi hindi ako bayaran. Ako po ay may sasabihin lang, huwag niyong ikagagalit. Dahil ako, hindi ko kaanib dito. Pero pagmamalaki ko, mula po nang ako'y makapakinig dito kay Brother El Soriano, ay tila nabuksan talaga ng gusto ang isip ko. Salamat po sa Huwag inyo. niyo sabihin na ako'y nagpapalapad ng papel. Kasi sabihin ho natin, tayo naman siguro may mga telebisyon. Lahat ho ng mga nalalaman kong mga reliyon, katulad ni unang-una ho, sikat na sikat, si Brother Mike Velarde, si Kibuloy, at saka yung Villanueva, kung hindi ako nakakamali, baka isa yun o dalawa ba yun? Villanueva po yung isa Almeida naman po. At saka yung Kibuloy ho. Opo. At saka sa Iglesia ni Cristo, at marami pa hong iba. Talagang kaya ako ginagawang makinig ng mga pangaral ng mga ito, ng mga nangangaral. Dahil kayo rin ho, ang nakapagbukas sa isip ko na sinasabi nyo, kayo ay nangangaral sa inyong mga kaanib. Hindi nyo binabawalan ang inyong mga kaanib. Binibigyan nyo ng layang makinig kahit kanino. Opo. Ako, dati parang one-sided ako. Nang malaman ko yung tama pala kayo. Kasi nakikita ko talagang malaki ang kaibahan nyo sa nangangaral. Kung sabihin ako nagpapalapad ng papel. Kaya ako nagsasalita ng ganito. Gusto ko ang mga nakikinig sa inyo na narito, kapwa ko mga bisita. Baka akala nyo bayaran ako. Ito, katibayan o, bisita ko lang ako. Pero napakalaki yun ng influensya sa akin ng kanyang pangaral. Yung 3 dangkal ko, naging 7 dangkal. Baka sa darating na panahon, maging 10 pa eh. Marami na ako nakakatalo pati. Dahil, sabi, bakit ikaw yata eh, kung ako na Eli Soriano? Hindi, may natututunan ako eh. Sabi ko ganun, malaki. Kaya, sa palagay ko, kapag araw ng Martes, Merkules, Martes at Biyernes, pag hindi ako nakapakinig sa inyo, tila hindi gusto ang araw ko. Totoo ko yun. Salamat po. Ngayon, bakit hindi ka pa umanid? Pinag-aaralan ko pa eh. Tinitiyak pa sarili ko eh. Mahirap na yung basta gaya-gaya. Mahirap po eh kasi huwag mong magagal sa akin ng mga El Shaddai. Nakikita ko talaga ang iba. Talagang gaya-gaya lang eh. Gaya-gaya lang. Ako talaga nagsusuri. Ngayon, ako kaya nagsasabi ng ganito. Nung si Loren Legaspi ho ba yun? Yung Soren Legaspi. Nung ako'y nakinig sa doon sa Andyan po siya ngayon. Andyan po siya ngayon? May nagtanong, yun yata yung kasamaan ninyo doon. Narinig ko ang kanya maganda eh. Ito lang ang papaliwanag ko. Kung may nakapakinig, sabi, ikaw sumapi dito sa dating daan. Taasan niyo yung bakit? Hindi ka ba nag-aalala? Baka yung karir masira. Hindi ko na iniisip yan. Dahil ganito eh. Nakita ko yung mga babaeng kapwa ko artista yung
sinuko ang kanilang karir dahil sa pag-ibig. Bakit di ko isusuko ang aking karir kung dahil sa Panginoon Diyos? Kaya humanga ako kay Sorrel Ligasperon. O, yun totoo. Yun ang kanyang panindigan. Ngayon, kaya ako nagpunta rito, yun nga ho, dahil, marami yung nagagalit sa inyo. Talagang pinupulaan kayo, kaya sumara daw kayong utang. Sabi ko, hindi naman kinakailangan ng tao Basta sinasabi ng tao, tayo mag-isip, suriin ang mga sinasabi ng mga pagpanggap dahil talagang marami ang lumilitaw dahil sa pere. Ngayon may nagsabi ko sa akin, ito istorya totoo sa buhay ko. Dahil ako hindi yun sabi nga, marami na akong beses na sumasama sa inyo pero hindi pa ako nakapagpapabinyag. Kinakarkulang pa nga ako sa sarili ko ganito. Sabi sa akin, yung isang El Shaddai, ako, pangalan ko po Cornelio Corne, kung hindi ko totoo sinasabi ni Brother Mike, bakit ang dami-dami yung sumasama? Tama ka ako, dahil nagbabasa rin ako ng Biblia, kaya lang hindi ako matandayan ng verse. Nasa Biblia yan, dahil ang sabi, ganito, dahil yun natutunan ko rin sa inyo. Sabi, mas maluwang, mas malapad ang daan tungo sa kamalian at mas makitid ang tungo sa katuwiran. Tama ka kako. Hindi po ba tama yun? Opo. Kaya sinasabi ito, pakiusap ko lang sa atin, mga kapwa, mga Romano. Ako yung Romano pa hanggang ngayon, Catholic pa ako ngayon, Catholic. Huwag tayo magagalit. Tsaka, kung sino man may gustong makipagdebate kay Brother El Soriano, second demotion ako. Yung hamon nyo sa television nyo gawin dahil baka dito patayin kayo, baril na lang kayo rito. O kahit saan kayo makipagdebate. Maganda ko sa television. Wala akong wala kang tagilid. Yun lang masabi ko. Ngayon, dadako ko na ang aking tanong. Sige po. Pasensyahan nyo ko at napahaba salita ko. Ako Catholic. Ngayon, sa tagal-tagal na ngayon mga pagsasalaysay sa buhay ni Jesucristo, talaga hindi ko maubos maisip. 10 parte ng kasaysayan ng Biblia, yung kasaysayan na si Jesus daw po ay pasa ng krus, humingi ng tubig kay Samuel Bilibid, hindi pinainom, at saka yung sumisilong sa ubasan, hindi pinasilong, isinumpa ng Diyos hanggang sa ang mundo ay mundo, lalakad na lalakad. Saan po at gaano po katotoo yun? Mula po Henesis hanggang Apokalipsis. Basahin mo nga. Wala po sa Biblia yun. Hindi kasi yun ang katuruan ng aming Catholic Church Wala po sa Biblia yun. Alam nyo, wag naman pong ma-o-offend o magagalit ang mga Katoliko. Marami naman po kasing turo sa Katolikong wala sa Biblia. Wala po sa Biblia yun. Pangalawa, ito, baka marami po ang susunod, pasensyahan nyo ako, ang pangalawa ito, huwag ko kayong magagalit. Ilayo po at huwag ilalapit. Kung sakasakali po dumating ang araw, kayo mawala sa mundo, sino po nang kaya maaaring humalili sa inyo? Talaga napakalaki ng bagay na nagagawa nyo na maraming natututo sa inyong aral. May awa po ang Diyos meron ka, siyempre. Ang naglalagay po kasi ang Diyos hindi naman tao Sa bagay, gusto ko wag na ho kayo mamatay kung maaari. Hindi naman pwede yun. Maraming salamat. Salamat po. Yung po tungkol sa Malakay 3:10, saka yung Matthew 23:23, yung 2 Corinthians 9:7. Kanino po ba iniuutos yun? Sa mga Kristiyano din Mali. Magkakaiba yun Yung Malakay 3:3, tanungin natin kay Malakay, kanino ba inuutos yan 3:3? Basahin natin sa 4:4. 3:10 po. 3:8, basahin natin sa 4 kung kanino inuutos yung nasa Malakay 3:10. Basa. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel. Para kanino? Sa Israel. Yung ikapo, para sa Israel yon. Yung batas ni Moises, para sa Israel yon. Kanino Israelita utos yung ikapo? Kanino sa Israel? Iba-iba kasi lahi niyan Lahi ni Isakar, ni Sabulon, ni Jose,
ni Neptali, lahi ni Benjamin. 12 tribo yan eh. Lahi ni Levita, ng Levita. O ano pa? O ano kanino utos? Basa. At katotohanan, ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan. Kita mo, sino ang may utos na kumuha na ikapo? Yung mga anak ni Levi na mga saserdote kukuha ng ikapo. Batas ni Moises kasi yung Levitical priesthood kay Moises nagumpisa yon. Kaya para sa kanila yon. Pero nung dumating na si Kristo, yung pa rin ba ang batas? 7:12, diyan pa rin sa Hebreo. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Nang palitan ng pagkasaserdote, kailangan palitan ng kautusan. Kaya pinalitan yung Levitical priesthood, pinalitan din ang kautusan. Anong pinalit? Pakinggan mo, sa 9. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob. Magbibigay ka ayon sa pasya ng puso mo. Puso mo magpapasya, hindi naman yung ikapu eh. Yun ang batas sa Kristiyano. Kaya lahat ng kumukuha ng ikapu ngayon, mali. Hindi sa Diyos. Lang po. Maraming salamat sa'yo. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Ang akin lamang pong gustong liwanagin ay tungkol po sa creation, yung pong aklat ng Genesis. Sige po. Sa akin pong maikling pag-aaral ay 3 po ang aking nakikita na paglalalang sa aklat ng Genesis sa paglalalang sa tao. Ang una, yung nasa 1:26 ng ang una pong liwanagin po ninyo kung ako po sa aking sariling opinion pag-aaral. Sige po, sige po ating ibigay ang totoo. Ano po? Ang una po na aking pag-aalam doon po sa salita po na simula sa unang araw hanggang sa ika-6 na araw, sa bawat salita po na lalangin natin, isa-isang iglap lamang ay nagagawa agad ang mga bagay na gustong nalangin ng dakilang paglalalang. Halimbawa, magkaroon ng liwanag sa isang iglap lang, may liwanag. Ang ibig pong sabihin, sumagitan po ng power of words, kapangyarihan ng salita, ay nagkakaroon agad ng kaganapan ang gustong mangyari ng lumalalang. Pangalawa po, na paglalalang ay yung pong pagkuha ng materyales. Kumuha ng kalabok, inanyuan ng anyo nila, at hiningahan ng hiningang may buhay, kaya naging isang kalawag may buhay. Hindi po ba? Ang pangatlo po ay yung pinatulog ang lalaki at kinuha ang isang tadyang at ginawang babae. Kaya po, sa akin pong sariling opinion ay 3 po ang creation na ginanap. Maaari pong doon sa unang creation, sa magitan ng paggamit ng power of word, doon po nanggaling maaari yung mga higante. Katulad po nung mga higante. Katulad po nung mga cyclops na sinasabi na kalaban sa bundok na isang mata. Katulad po nung nakalaban ni David na si Goliath. At yung po naman pangalawa, na paglalalang na gumamit ng materyales na hiningahan ng hiningang may buhay, yun po ang pinagmulan sa akin pong sariling opinion, ni Adan at saka ni Eva. Yung pong sa tadyang si Eva. Yan po lamang. Ganito po yan. Ang pag-aaral po ng Biblia, katutubo na po sa mga taong kumilala sa Diyos na para niya matutunan yung talagang kahulugan, hihingi siya ng gabay sa karapat dapat gumabay. Hindi naman kahit sino. Pakinggan niyo po, sa gawa ng mga apostol, isang pangyayaring ganito naganap sa bating. Nung ang bating po ay nakasakay sa karo, nagbabasya siya ng libro ng Biblia, yung Isaias, lumapit sa kanya si Felipe. At ang ganito po ang pangyayari. At tumakbo si Felipe patungo sa kanya. At napakinggan niyang binabasa si Isaias na propeta. At sinabi, naunawa mo baga ang binabasa mo? Nasabi ni Felipe,
Nauunawa mo ba yung binabasa mo, sabi ni Felipe doon sa bating? Ano sagot ng bating? At sinabi niya, paanong magagawa ko maliban ng may pumatnubay sa aking sinuman? Paano ko magagawa ito malibang may pumatnubay sa aking sinuman? Inanyayahan niya ngayon si Felipe para patnubayan siya. Ano nangyari? At sa pagpapasimula, at binuka ni Felipe ang kanyang bibig. At pagpapasimula sa kasulatang ito ay ipinangaral sa kanya si Jesus. Ayun, sa bakit iginaid siya ni Felipe. Ngayon, regarding creation, hindi ko kayo kayang i-guide eh. Alam niyo kung bakit? Kasi meron ako nakitang guide, mas mahusay sa akin. At ang guide na yan, apostol ni Jesus, na siyang nag-aral ng creation. At doon tayo magpapaguide ngayong gabi tayong dalawa. Pakinggan niyo, sabi niya, kung ilan ang creation na naganap. Sa 15 ng unang Korinto, ang sabi ni San Pablo, gayon din naman nasusulat, ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Wala na hong uuna pa kay Adan eh. The first man, Adam, became a living soul. Ayun, sabi niya, ang unang taong si Adan ay naging kaluluwang buhay. Therefore, nung basahin hindi natin maitatanggi, binasa ni San Pablo ang Henesis, Exodo, Levitico, hanggang sa aklat ng mga hula. Binasa niya lahat. Nung i-assess niya, sabi ng kanya assessment, ang unang taong nilalang si Adan. Ngayon, saan ang galing ang lahat ng taong nabubuhay sa mundo? Pati higante, kung meron man, kung sino-sino pa, pati mga dwarf, yung mga tawag doon, mga unano. Saan ang galing lahat yan? Sabi naman ng authority, ganito pa rin sabi. At tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa, sapagat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Ayun, siya ang naging ina ng lahat ng nabubuhay. Therefore, wala hong tao na nabuhay sa mundo na hindi galing kay Eva. Na si Eva, asawa naman ni Adan. Na si Adan, ang unang taong nilalang. Sa makatwid, isa lang ang paglalang. Nasusulat po sa Zephaniah chapter 1 verse 18, nang sabi ng Diyos, tutupukin niya ang sanlibutan sa pamamagitan ng apoy at lilipuin ang lahat ng nananaan sa lupa. Ang tanong ko po, sa lahat po na tinutukoy doon, kasama po ba ang mga mabubuting tao, ang mga Kristiyano? Natural, hindi. Kasi bago dumaba yung apoy, aalisin muna yung mabubuting tao. Ganun po. Ayun, kasi basahin natin, ano? Sa isang talata ng unang Tesalonica 4 at versikulo 16, ganito ang pangungusap ng kinasihang pangungusap ng apostol. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakap ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira, aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. May tanong pa po ako. Sa ikalawang Pedro, chapter 2, verse 4, sinasabi po doon na ibinilanggo ng Diyos yung mga anghel na nagkakasala. Ibinilanggo sa madilim na hukay o sa impyerno. Ang tanong ko po, ano po ang kalagayan nila ron? Sila po ba'y tinotorture, pinurusan, o hindi pinasaktan? Hindi pa. Nakabilanggo lang sila, sinasabi. Ang totoo nga, noong, alam mo, nung mamatay si Kristo, no, bumaba siya ron sa... inaralan sila? Oo. Hindi inaralan. Mali ang pagkakasali nung inaralan. Kung babasahin mo yun sa Greek, ang nakalagay sa Greek, ipinroclaim ni Kristo ang kanyang pagtatagumpay sa kanila. Ibig sabihin, kinundi na sila ni Kristo doon sa hukay. Sa malalim, yung tinatawag sa Grego na tartaro. Pero hindi pa sila pinaparusahan. Sa harapan ng paghuhukom. Sa araw ng paghuhukom pa yun. Doon sila ibubulit sa dagat-dagatang naglilingas na apoy at asupre. Apokalipsis 20 Gs. Ayan nakasulat. May huling-huli pa po ang katanungan. Sige. Di ba sa Apokalipsis, nasusulat na si Satanas igagapos ng isang anghel at pagkatapos ikukulong sa 1,000 taon.
Doon po sa loob ng 1,000 taon, mag-aari po si Kristo sa lupa, yung tinatawag na millennium. Ang tanong ko po, ano pong magiging kalagayan ng lupa? Ito ba'y magiging parang paraiso o kalangitan? Hindi pa. Kasi yung salitang maghahari si Kristo, kasi maraming matitirang tao rito buhay eh. Hindi naman mamamatay lahat ng tao eh, no? Pagkatapos ng pagkuha ng mga banal, babalik uli si Kristo kasama yung kanyang mga banal, uupo sa luklukan, hahatol sa mga tao at paghaharian nila ang tao ng 1,000 taon. Gaano karaming tao yun? We are now 5,500,000,000 ang tao sa mundo ngayon, ano? Maaari kung dadating si Kristo sa mga ilang panahon pa. Alam mo, umabot pa tayo ng 2000 o 2001, 2002, 2007, may madodobli pa ang tao. Aabot ng 10 bilyon. Kaya pakaraming tao rito sa mundo. Yung mga tao na yon, doon ay maghahari si Kristo at ang kanyang mga alagad. Ngayon, si Satanas noon hindi pwedeng makapandaya dahil nakakulong siya. After 1,000 years, bibitawan siya uli. Doon ngayon siya lulusob sa mga bayan, sa mga bansa. At isasama niya yung kanyang mga alagad na mga masasama, 16:14 ng Apokalipsis. Ang mangyayari, sila ikay pupunta sa mga bansa, gagawa sila ng mga tanda upang ihanda sa malaking araw ng pagbabaka. Yun nga yung Armageddon. Pagkatapos ng pagbabaka na yun, magtatagumpay yung forces of good against the forces of evil, doon na sila ngayon ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Yung pangalawang kamatayan po. Sige. Maraming salamat po. Nalilito po ako, doon ayon sa Biblia, ang salita ni Kristo po ay galing sa Diyos, Panginoon Diyos sa langit. Kung ano masabihin ni Kristo ay magagaling sa Panginoon Diyos. Ngayon, nung si Kristo po ay pako sa krus, ay ba't nagsabi siya ng, Ama, bakit mo ako pinabayaan? At kung ano pa. Ngayon, gustong malaman kung pumasok ba yung salita ni Kristo yun, ay magagaling din po ba sa Ama yun? Ganito po yun. Sabi niya sa 12:49 ni Juan, ang salitang aking sinasalita, hindi ko sinasalita sa aking sarili. Kundi ang Ama na siyang sa akin ay nagsugo, siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Sa 7:16 naman po, ang turo ko ay hindi akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Therefore, maliwanag naman ang sinasabi ni Kristo na galing sa Ama. Yung turo at yung salitang iniutos sa kanya, yun ang sinasabi niya. Pero meron ho siyang personal na salita sa kanyang pagkakatawan tao. At nung sabihin niya, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Yun po'y personal ng kanyang pagkatao. Pero kung atin pong huhukayin pa ng malalim-lalim yon, yun hong nagsasalita ron, hindi si Kristo mismo. Si Kristo po ang representante noon ng buong makasalanang sanlibutan. Tama o hindi? Kasi siya ang ating representante sa ibabaw ng krus eh. Kaya He is speaking in behalf of all the sinners of the world na pinabayaan ng Diyos na mapako. Bakit? Kasi dahil sa kanilang kasamaan. Kaya pinabayaan si Kristong mapako. Kasi may utos, meron pong pangako ang Diyos sa matuwid, hindi kita pababayaan. Ba't napabayaan? Dahil sa kasamaan. Kasi representante ho siya ng buong sanlibutang makasalanan nung oras na sinasabi niya yon. Hindi ho galing sa Ama yon, galing ho yon. That's the outcry of the whole humankind in behalf of Jesus Christ. Narinig ko po minsan sa inyong programa na ang Ama ay Espiritu. Hindi po ba? Narinig ko po yun. Ngayon, ang katanungan ko po ito, sino po yung naging kababag at kabunuan ni Abraham hanggang sa abutin siya ng magdamag na pumalas na? Hindi po si Abraham, si Jacob po yun. Si Jacob. Sa 32 po ng Genesis, pakinggan. At naiwang mag-isa si Jacob at nakipagbuno ang isang lalaki sa kanya hanggang sa magbukang liwayway. At nang makita nitong siya'y hindi manaig sa kanya, ay hinipo ang kasukasuan ng hita niya. At ang kasukasuan ni Jacob
ay sinaktan, samantalang nakikipagbuno sa kanya. At sinabi, bitawan mo ako, sapagkat nagbubukang liwayway na. At kanyang sinabi, hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako mabasbasan. At sinabi niya sa kanya, ano ang pangalan mo? At kanyang sinabi, Jacob. At sinabi niya, hindi natatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel. Bakit? Sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanaig. Ayon. Ang pakahulugan po ng iba dyan, ang nakalaban ni Jacob, ang Diyos. Dahil nakipagpunyagi ka ika sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanaig. Tanungin natin ang Biblia, yung authority ulit, tanungin natin. Sino ba yung nakabuno ni Jacob, natalo niya? Tingnan sa 11:3. Sa bahay bata ay kanyang hinawakan sa sakong ang kanyang kapatid. Tingnan, si Jacob may kakambal Di ba? Si Esau yon. Nasa loob pa lang sila ng bahay bata, marunong na nang buno si Jacob. Tingnan, basahin natin uli. Sa bahay bata ay kanyang hinawakan sa sakong ang kanyang kapatid. Hinawakan niya si Esau sa sakong tuloy. At sa kanyang kabinataan ay nagtaglay ng kapangyarihan ng Diyos. Oo, siya'y nagtaglay ng kapangyarihan sa anghel at nanaig. Anghel po yung nakabuno niya. Hindi ama. Hindi po ama. Ito niyo yung ama, kaya hindi yung ama yon. Santiago 1:17. Pakinggan niyo po. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa ama ng mga ilaw, na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Ang Diyos hindi nagbabago, hindi nag-iiba-iba, hindi nagkakatawan tao, hindi umaalis doon sa kanyang talagang kalagayan. Ang nagkatawan tao yung anak niya, pero siya hindi nagbabago. Ako po ay nagbabasa rin na matagal-tagal na at nagikinig sa inyong mga programa. Sa pagbabasa ko po ng iba't ibang salin ng Biblia, marami po akong natuklasan na pangalan ng ating Panginoon. Mayroon po dyan na Bathala, mayroong dakilang mananako, mayroong manunubos, mayroong Elohim, Eli. Marami po mga pangalang sinabi, ang huli ay Yahweh. Subalit, meron po akong isang nabasang aklat na apocryphal books na hindi raw po pwedeng basahin ang pangalan ng Diyos, sapagkat mamamatay ang sinumang makakaalam ng tunay na pangalan ng Diyos. Maaari po bang malaman kung ano talaga ang tunay na pangalan ng Diyos? At totoo, kapatid, kung hindi pwedeng basahin ang pangalan ng Diyos, pwede ba naman hindi basahin? Kaya nga ipinasulat para mabasa Tingnan, bibigyan ko kayo ng pangalang wala pa ang kahit ano pangalan na. Ewan ko lang kung maniniwala kayo, Pakinggan nyo sa 63:16. Sapagkat ikaw ay aming ama, bagaman hindi kami kinilala ni Abraham, at hindi kami kilala ng Israel, ikaw, O Panginoon, ay aming ama, na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan. Ama. Ikaw ay aming ama, na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan. From everlasting is thy name. Thou art our Father. Kaya sabi ni Jesus, huwag kayong tatawag ng ama kanino man tao sa lupa. Isa lang ang tatawagin yung ama, yung nasa langit. Bakit ama? Kasi pangalan niya yung ama, yung salitang ama, pangalan niya yun. Yun ang ginugulo ng saksi ni Jehovah. Sabi ng saksi ni Jehovah, hindi ka. May pangalan na ikang personal ang Diyos, Jehovah. Para ikang tatay mo. Tatay ang tawag mo, pero may pangalan siya, Pedro. Sabi niya. Sabi nung kadiskusyon ko saksi. Sabi ko, sige, tanggapin ko yung argumento mo. May pangalan ng tatay ko, Pedro. Pero pag ang anak ang tatawag, tinatawag mo ba Pedro, tatay mo? Siyempre, pag anak ka, tawag mo sa tatay mo, tatay. O ganun din naman ang Diyos. Kaya may pangalan siya, kaya ano pa ilagay mong pangalan? Pag ang anak ang tumatawag, ang tawag sa kanya ay Ama. Kaya sabi ni Jesus, manalangin kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka. Yun ang tamang pangalan ng Diyos. Ay meron pong YHWH. Hindi ho yun ang original. Ang original ho ito. Yod, He, Waw, He.
Yun ho ang itinranslate na YHWH. Ayan po, sarap. Ito po. Ang pagbasa po sa Hebreo papunta mula sa kanan papunta sa kaliwa. Hindi kagaya natin mula sa kaliwa punta sa kanan. Ito Yod, He, Waw, He. YHWH. Yan ho itinranslate na YHWH. Itinranslate nila sa Tagalog na YHWH. Pigilan mo nga para gumana. Ayan ho. The YHWH. Tandaan nyo po ito. Wala pong letter J sa Hebrew. Yung salitang Hebreo, yun ho ang kauna-unahang salitang ginamit sa pagsulat ng Biblia. Wala pong letter J sa Hebrew. Ang katumbas po ng J sa Hebrew ay Y. Wala rin namang letter B sa Hebrew. Wala. Ang katumbas ng B ay W. Kaya nung ito'y isalin sa English language, pinalitan nila ngayon yung letter Y ng J. Tapos yung letter W pinalitan nila ng V. Yan. Kaya naging JH, VH. Nilagyan nila ngayon ng vowels. Ayan. Kaya lumitaw yung salitang Jehovah. Yan po, imbento yan. Hindi totoo yan. Imbento yan salitang Jehovah. Bakit po naging Yahweh naman? Imbento rin nila. Nilagyan nila ng A at saka E. Kaya naging Yahweh. Hindi po mababasa yan kung wala tayong E o A, yung vowel ano. Talaga nga ako hindi mababasa Hindi ko talaga mababasa kasi sa Hebreo po, ang nagsusupply ng vowel yung nagbabasa. Ang isinusulat yung consonant. Kaya ang tawag dito, tetragrammaton. 4 na consonants lang, tetragrammaton. 4, tetra, 4. Wala pong vowels ito. Nilagyan nila ng vowels, kaya nakaimbento na ng Yahweh, nakaimbento na ng Jehovah, pero hindi po totoo yung pinagagawa nila na yon. Ang katunayan niyan, pakinggan nyo ito. Babasahin ko po sa inyo. Pati yung sasaksi niyo, bakit na? Eto, siguro naman magkakaintindihan tayo for the sake of your faith. Eto po, ang sabi dito, eto po. While it is almost, if not quite certain, that the name was originally pronounced Yahweh, this pronunciation was not indicated when the Masoretes added vowel signs to the consonantal Hebrew text. To the 4 consonants YHWH of the name, which had come to be regarded as too sacred to be pronounced, they attached vowel signs indicating that in its place should be read the Hebrew word Adonai, meaning Lord, or Elohim, meaning God. The ancient Greek translators substituted the word Kyrios, or Lord, for the name. The Vulgate likewise used the Latin word Dominus. The form Jehovah is of late medieval origin. It is a combination of the consonants of the divine name and the vowels attached to it by the Masoretes, but belonging to an entirely different word. Di ba? Ayon. The sound of Y is represented by J and the sound of W by B, as in Latin. For 2 reasons, the committee has returned to the more familiar usage of the King James Version. The word Jehovah does not accurately represent any form of the name ever used in Hebrew. Yan o ang sabi ng nagsalin ng Bibliang ito na kung tawagin ay Revised Standard Version. Was one of the most respected versions of the Bible. Inaamin naman po ito ng Jehovah's Witnesses. Ito ang libro ng saksi ni Jehovah. Tingnan nyo ito. While inclining to view the pronunciation Yahweh as the more correct way, we have retained the form Jehovah because of people's familiarity with it since the 14th century. Tanyo, di naamin nila yung si Jehovah lumitaw lang nung 14 na siglo. Hindi pwedeng yun ang pangalan ng Diyos. Napakalayo sa katotohanan nun. Ang katunayan, inaamin pa nila sa isa pang libro. Ito pa isa nilang libro. Dahil dito ay binuo ng ilang makabago ang pangalang Jehovah na hindi kilala ng mga sinauna, maging Hudyo o Kristiyano man. Ito yung inaamin ng Jehovah's Witnesses na hindi kilala ng mga Hudyo at ng mga Kristiyano Jehovah. Di invento talaga yan.
Inaamin na nilang mali, pinangangaral pa nila. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. Kaya ako naman ipinakita sa inyo, kasi napapagkamala, nang-aatake kami, hindi kami nang-aatake. Sumasagot lang ho kami nung nasuri naming katotohanan sa relihiyon. Na sa palagay ko, sa panahong ito, wala yatang ganung Pilipinong nagsuri kagaya ng pagkakasuri ko sa lahat ng relihiyon dito sa ating bansa. Kaya naman ako nakakagalitan. Kasi, para yan ay kasi Soriano, pag nagsalita, parang siya lang ang totoo. Eh, paano hindi totoo? Yung sinasabi ko nasa Biblia, yung sinasabi nila, invento. Yun lang po. Pero, mahal ko kayong lahat, mga kababayan. Ang totoo po, meron threat sa amin eh. Meron akong banta dahil doon sa nangyari nung linggo, binabantaan ako na ang totoo, ayaw kong paalisin sa bahay ng ating mga kasamahan eh. Pero hindi maaari, nakatakda na ito. Sabi ko, gusto ko talagang magsabi ng totoo sa kapwa Pilipino. Baka kulangin ako ng panahon. Hindi ko alam kung gaano pa ako katagal mananatili sa mundo. Eh sana hanggang binibigyan ako ng Diyos ng buhay at lakas, masabi ko yung alam kong totoo ng buong puso't buong kaluluwa sa kababayan kong Pilipino. At yun po ang aking pinakikiusap sa inyo. Sana wag kayong magagalit. Binabasa ko lang naman eh. Hindi ko naman ini-imbento eh. Ayon. Ang totoo, yung dala-dala kong pasugo ng Iglesia ni Cristo, hindi pa nga ako tao, pasugo na ito eh. Alam niyo, may mga pasugo kami rito noong pang 1939. Eh ako'y pinanganak 47 eh. Hindi pa ako tao, pasugo na ito. Na dito, si Cristo may pagka-Diyos pa ng konti. Ngayon wala na. Pasensya na kayo. Di ba sa Apokalipsis, nasusulat na si Satanas igagapos ng isang anghel at pagkatapos ikukulong sa 1,000 taon. Doon po sa loob ng 1,000 taon, mag-aari po si Kristo sa lupa, yung tinatawag na millennium. Ang tanong ko po, ano pong magiging kalagayan ng lupa? Ito ba'y magiging parang paraiso o kalangitan? Hindi pa. Kasi yung salitang maghahari si Kristo, kasi maraming matitirang tao rito buhay eh. Hindi naman mamamatay lahat ng tao eh, no? Pagkatapos ng pagkuha ng mga banal, babalik uli si Kristo kasama yung kanyang mga banal, uupo sa luklukan, hahatol sa mga tao at paghaharian nila ang tao ng 1,000 taon. Gaano karaming tao yun? We are now 5,500,000,000 ang tao sa mundo ngayon, ano? Eh, maaari kung dadating si Kristo sa mga ilang panahon pa. Alam mo, umabot pa tayo ng 2000 o 2001, 2002, 2007, may madodobli pa ang tao. Aabot ng 10 bilyon. Kaya napakaraming tao rito sa mundo. Yung mga tao na yon, doon ay maghahari si Kristo at ang kanyang mga alagad. Ngayon, si Satanas noon hindi pwedeng makapandaya dahil nakakulong siya. After 1,000 years, bibitawan siya uli. Doon ngayon siya lulusob sa mga bayan, sa mga bansa. At isasama niya yung kanyang mga alagad na mga masasama, 16:14 ng Apokalipsis. Ang mangyayari, sila ikay pupunta sa mga bansa, gagawa sila ng mga tanda upang ihanda sa malaking araw ng pagbabaka. Yun nga yung Armageddon. Pagkatapos ng pagbabaka na yun, magtatagumpay yung forces of good against the forces of evil, doon na sila ngayon ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Yung pangalawang kamatayan po. Sige, maraming salamat po. Dito po, nakikita natin na pagka tinanalangin, tayo nakaluhod po, ano po? Ngayon, na-obserban ko sa hulihan, siguro, kung ibang relihiyon yun, ay baka mga kung ano, mga Iglesia ni Cristo, kung ano po, ayon sa mga born again, sa mga Iglesia ni Cristo, hindi dapat lumuhod kung manalangin. Kailangan nakatindi. Ngayon, sa mga katuwid pala, tayo na kaluhod dito, sinusundan natin yung mga ginagawa ng mga Katoliko. At yung daw ang ginagawa ng Katoliko, nakaluhod. Tayo, pagka nanalangin tayo rito, nakaluhod tayo. Sa mga katuwid, sinusunod natin yung hindi po gano'n. Hindi po tayo sumusunod sa Katoliko. Ang totoo, hindi lang ho Katoliko lumuluhod. Ang mga Budista, lumuluhod na, dumadapa pa. Tumutuwad pa. Marami yung mga nagluluhuran. Pero hindi tayo lumuluhod dahil may ginagaya tayong tao. Kaya tayo lumuluhod dahil sumusunod ho tayo sa Diyos. Pakinggan nyo sa 3:14 ng Galacia, ng Efeso ang pangungusap ni San Pablo. Dahil dito,
ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama. Lumuluhod ho ba si San Pablo o hindi? Lumuluhod. Nung manalangin sila, lumuluhod ba o hindi? Sa 20 at 36 ng Gawa. At nang makapagsalita na siya ng gayon, ay nanikluhod siya at nanalangin kasama silang lahat. Lumuluhod ho ang Kristiyano. Mas madalas na ang Kristiyano kung manalangin paluhod. Bakit ho? Pakinggan nyo, mula pa sa unang mga lingkod ng Diyos sa Israel, ganito ating mababasa. Pakinggan nyo. Magsiparito kayo. Tayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Kaya po, mula pa nung mga unang tao sa panahon pa nila David, lumuluhod na sila sa Diyos. Pagdating ng mga apostol at ni Kristo, lumuluhod din sila. Pero hindi naman ho bawal manalangin ng patayo kung circumstances so warrants. Halimbawa, nasa bukid ka, hindi ka naman pwedeng lumuhod, maraming tinik. Hindi ka pwedeng lumuhod. Pwede kang manalangin ng patayo. 11:25 ni Marcos. Pero masama ho yung laging nakatayo. Masama yon. Sa ng Mateo, pakinggan nyo. At sa pananalangin ninyo, wika ng ating Panginoong Hesus dito sa Mateo, pakinggan nyo. Huwag kayong magsitulad sa mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nilang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan upang sila'y makakita ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. O di ayaw ni Kristo tumulad tayo sa mga mapagpaimbabaw na iniibig kanilang magsidalangin ng patayo. Hindi talagang yun ang, sa ano po, sa Griego nakalagay doon, they are accustomed. Yun ang ugali nila, tigman na nalangin, nakatayo. Ayaw ni Kristo sa Kristiyano yun. Kaya tayo, lumuluhod as much as possible. Pero pag hindi pwede lumuhod, maaari rin namang nakatayo. Kaya maaari po lumuhod at maaari po nakatindi. Opo. Salamat po. Jealousy. Sa kaalamang Panginoon, at yung jealousy sa kaalamang pagtao. It is true, and it is written in the Bible, 5:9 of the book of Deuteronomy, that I am a jealous God. Ako'y Diyos na naninibugho. Naninibugho? Hindi. Mapanibughoin. He is full of jealousy. But that is godly jealousy. Paninibughong Panginoon. Pakinggan nyo ang 2 Korinto 11:2. Sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Diyos. Kita nyo, meron bang panibughong ukol sa Diyos? Meron. Sinagot na tayo ng Biblia. Wala na tayong tutol doon. May panibughong maka-Diyos o ukol sa Diyos. Naman yung panibugho ng tao. Inggan nyo sa kawikaan. Sapagkat ang paninibugho ay pag-iinit ng tao at hindi siya magpapatawad sa kaarawan ng paghihiganti. Ba't hindi pala yung paninibugho ng tao? Pag-iinit pala yan. Na yan, hindi nagpapatawad sa kaarawan ng paghihiganti. Kaya nagbabarilan niyang nagpapanibugho Totoo po o hindi? Nagsasaksakan pa yan. Pagka tumindi na ng tumindi panibugho, tatagay pa nila laki yung asawa niya. Tanggal ulit. Kaya, bilik ang paninibugo, kawikaan, Kapitulo 6, versikulo 34. Ang paninibugo, pag-iinit ng tao at hindi nagpapatawad sa panahon ng pag-iiganti. Kaya kung halimbawa, maninibugo ka, pwede. Kaya lang yung panibugong ukol sa Diyos. At pag ang panibugo, maka-Diyos na panibugo, hindi ka papatay, hindi ka mag-iinit. You are just caring for someone you are loving. Ayun. Kasi yung pag-ibig, hindi naninibugo. Pag may pag-ibig ka, actually sabi nga nila, love means never having to say you're sorry. At yung panibugo, walang pagkakataon yun sa tunay na pagmamahal. Kaya yung tunay na pagmamahal naman sinasabi na yun, yun ay pag-ibig na banal, yung pag-ibig agape yun nasa 13:4. Walang panibugo yun.
Ngayon, kung halimbawa, mag-asawa, kaya magkasinta, nagpapanibuguan, huwag nyo lang dadalhin doon sa paninibugong pantao na wala nang katwiran, basta nakapanibugo, kahit wala nang ebidensya, away na. Ang Diyos kung manibugo, banal na paninibugo, aalisin ka sa masama. Yun ang paninibugo ng Diyos. Di ba? Sabi nga sa pasyon, tunay na maghihinanakit, ang Diyos na poong marikit, ginto, pilak, yamang muntik, sa'yo'y hindi ipinagkait, Baal ka nagsusulit. Kaya inaalis ka ng Diyos sa pagsamba kay Baal, naninibugo siya, inaalis ka sa masama. Yung paninibugo ng Diyos, pag-aalis sa'yo sa masama. Samantalang yung paninibugo ng tao, pumapatayo. Ano yun? Yung possessiveness, masyadong matindi. Yung self-conceitedness, siya na lang ang iniintindi niya. Yung pinaninibugoan niya, kinakalimutan niya na yung karapatan nun. Ano ba ang tawag ko? Makasarili siya. Ayun. Okay lang manibugo pagka ibabatay natin sa katwiran ng Diyos. Sige po, meron pa po? Kasi narinig ko sa inyo na sa span of 25 years, sabi nyo, that I think ang Panginoong Yesu Cristo, naligo ba ako? Yung sa span of 25 years, yung I do not believe that the earth. Hindi. Ang sabi ko, hindi ako naniniwalang tatagal pa ang mundo ng 25 years na hindi nadating si Cristo. Ibig sabihin, ang paniwala ko, personally, my assessment, biblically, hindi na aabot pa ng 25 years ang pagdating ni Cristo. It can be before 25 years. It can be in 7 years' time or 5 years' time. At yun, malalaman natin yung pinakamalapit na date nun pag nag-umpisa na yung sinasabi sa Biblia, Great Tribulation. Ilan di solo. Meron namang mga tanda, may mga signs. Pero, kasi alam mo yan, ganito, dito nang galing yan, kapatid, para makuha mo puso. May nag-aalok sa akin ng insurance payable within 25 years. Tumanggi ako. Sabi ko, kahit na siya kapatid, ay hindi siya na insurance, kasi naniniwalang aabutin pang 25 anos ang mundo Sabi ko, dadating na sa Kristo. So, ayun, doon ang galing yun. Hindi ako naglagay ng 25 years na term, kundi yun, alok sa akin sa isang insurance company sa Film Life na 25-year endowment plan niya ang tawag doon. Kaya ayoko kumuha. Doon ang galing yun. Pakiclarify na lang ako. Kasi naisip ko nun sa tanong na yun, kailan nyo inumpisahan sa pagsasalita? Kailan yung unang nasabi? Noong September ng ba? Hindi. Unang-una kong sinabi, nung anuhin ako ng Film Life Insurance na 1993 noon, hindi ako nagkakama. Kasi yung kapatid natin, ay isa na insurance, alam niya marami akong sakit, ba't hindi kayo pa-insure para kung may maiiwan ka, may maiiwan ka rin. Hindi ka ako kasi naniniwala sa insurance. Pagpasensyahan mo ka ako. Saka hindi ako naniniwala kung basic ko ano na matatapos ka para makuha mo yung benefit na insurance. No? Hindi ko sa kanya gano'n. Doon ang umpisa yun. Isa pa akong tanong. Gano'n ka-accurate or precise yung I feel na hindi aabot ng 25 years. It can be 7 years. It can be 5 years. Precise. Gano'n ka-precise, iniisip ko may espiritu ako ng Diyos. Accurate. Gano'n nga. Gano'n ka-accurate ang isip ko. Nung isip ko, nararamdaman ako, may I am being guided by the Spirit of God. Yun ang pruweba. Wholeheartedly bari mo yan. Wholeheartedly. Hindi ako nagsasalita ng hindi wholehearted. Pag sinabi ko, lalo na sa kongregasyon, yun ang pinaniniwalaan ko. That is within my heart. Kasi alam mo ganito ang batayan, nag-umpisa na ang kahirapan. Yung sinasabi sa Mateo, pag nakita nyo ito ang pasimula ng kahirapan. Mahirap na ngayon ang buhay Ewan ko, hindi nyo nararamdaman, mahirap ang buhay ngayon. Pag nag-umpisa na, hindi na magtatagal yun. Pag nakita mo naman lahat ng sanda, pag nakita nyo na lahat ang mga bagay na ito, siya'y malapit na. Nasa pintuan na. Ganun kalapit. Pagka nakita nyo na lahat ang bagay na ito, sabi niya. Kaya lang kung sinasabing, hindi ako naniniwala sa sabi ni Almeida, hindi tayo na mag-rapture. Hindi tayo na mag-rapture. Pinakaintindi
ko mabuti, pala ibig sabihin, anytime daw magra-rapture na. Hindi ako naniniwala doon. It cannot be. At this moment in time, hindi pwede anytime mag-rapture. Hindi pa. Bukas, hindi pa. Next month, hindi pa rin. Maybe next year, hindi pa rin. Maybe another 2 years, hindi pa rin magra-rapture. Bakit? Kasi yung rapture darating at the height of the Great Tribulation. Eh, di pa naman nakikita yung Great Tribulation. Tapos sabi mo, anytime mag-rapture. Mali yun sa Biblia. O, kaya ako, naniniwala ako, it can take another 3, 5, 7 years before the rapture. Kung makita na natin yung malaking kapigatian, I can tell you na maaaring hindi na taon, hindi na buwan, maaaring mga linggo na lang din. Kasi nasa Biblia, pag nakita nyo ng lahat ng bagay ito, malapit na siya, nasa pintuan na nga. O, pagka nakita mo na lahat, hindi pa lang natin nakikita lahat. Hindi pa nagdidilim yung buwan, no? Hindi pa nagiging kulay dugo ang araw. O, pagkatapos yun ang mga tandang hinihintay ko eh. Kasi 1990 ko unang nasabi, nabanggit. Hindi nyo binabawasan yung 25 years eh? Hindi. Dapat mong unin yung context. Hindi sa akin nanggaling yung 25 years. Nanggaling yung doon sa nag-aalok na insurance. Eh, hindi na ako naniniwala 25 years matatapos pa bago dumating si Cristo para pakinabangan ko yung insurance. Kasi yung insurance na inaalok sa akin, after 25 years, saka mo lang makukuha sasayangin mo lang ang pera mo. Dahil after 25 years ako, hindi na ako naniniwala na aabutin parang ganyan ang mundo. Pero deep within me, nung sabihin ko yun, kung sabi ko, siguro more or less, just be around mga 5, tapos to 10 years, 7 years, yun ang mga naglalaro sa isip ko. Hindi precise sa 25 years. Nanggaling nga rin sa pag-aalok ng insurance sa akin ng 25 years. Pero personal, I do not feel that long na ganun pa magtahango ko. Hindi na ganun ka katagal. Kaya ako ikaw ngayon, magmamadali na akong magsuri ng katwilan dahil I do not feel and I do not believe that it will be for too long. Hindi na. Kaya alam nyo ngayon, ang gusto kong mangyari, mag-overtime sana ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Hindi lang kaya ng kapatiran. I think, hindi naman ako mananagot sa Diyos doon sa mga bagay na hindi kaya ng kapatiran. Gusto ko sanang maglagay ng programa sa telebisyon. At least mga 3 times a week. Kung sinubo ko, hindi kaya ng kapatiran, tinigil ko. Kasi nalulubog ako sa utang eh. Pero gusto ko talaga, halos daily, magkaroon ng preaching sa TV. Dahil yun ang pinakamalakas na medium ngayon. Eh, wala akong magagawa. Sabi ko, hindi naman siguro ako susulitin lang. Gusto sa bagay na hindi ko kayang gawin. Lalo na hindi kaya ng kapatiran. Siguro kung magkakaroon tayo ng kapatid na milyonaryo, bilyonaryo, na mag-aabuloy ng 1 milyon isang linggo, ay talagang lahat ng challenge na pupuntahan ko. Kasi hindi natin kaya. Pero I do not feel that long. Nilikha ng Diyos kong langit at lupa. Napakatagal. Hindi ba't mga pangyarihan niya, bakit matagal pa niya nilikha? Kasi merong ganito no? Merong mga natural processes that must be allowed. Diba? Tingnan mo totoo bang nilikha niya si Adan isang araw? Doon lang sa 6 na araw. Ika-6 na araw, diba? Nung gawin niya si Adan, diba agad siyang mature? Mature siya. Ang katunayan, meron siyang capacity to have a wife. Pero lahat ba ng tao, ginawa ng Diyos, kagaya ni Adan, isang magic na gano'n, tao na, matanda na. Meron tao, dumaan muna, walang ngipin. Bata pinanganak. Yung fetus. Gano'n ang dinidisplay ng Diyos sa atin. Pinakikita niya ang kanyang paggawa. Meron siyang paggawang instantaneously. May paggawa siyang kailangan ang time period. Diba? Diba? Gano'n ang nakalagay ho ba sa yun? Sa nakasulatan yun? Nakalagay. Di ba yun ang nakikita mo ngayon? Di ba? Di ba ang tao dumadami from fetus to adulthood gradually? Ganun ang paglikha ng Diyos. Merong gradual, merong instantaneously. And the earth
Sa kanyang paglikha ng mundo at sa kanang langit, hindi po pwede yun na instantaneously. Merong mga chemical changes na dapat mangyari. Eto, lalalim lang tayo, no? Pero wala kang mababasa sa Biblia, ginawa ng Diyos ang tubig eh. Yung water. Nung gumagawa siya, the Spirit of God moved upon the face of the waters. Pero walang sinabi that God created the waters. Because water is a compound element. Ano? Ang water ay binubuo ng dalawang elemento, hydrogen and oxygen, di ba, no? Tingnan mo ha. Ito ang kanyang formula, no? Yan. Yan ang formula ng water, no? Hydrogen 2, oxygen 1. Pagka pinagsama mo yung hydrogen and oxygen na parehong gas, ang resulta niyan ay water, di ba? And it will take some time para lumitaw yung water through the union of two atoms of hydrogen and an atom of oxygen. And produce the water that we have now on the earth, it will take some time through chemical processes, di ba? Di kali, ibig sabihin, hindi kayang likhain ng Diyos yung lahat-lahat. Hindi ganun na ibig ko sabihin, kaya nga niya eh. Kaya lang, may paglikha siyang gradual, may paglikha siyang instantaneous. Bakit po papatagalin pa niya? Baba, wala tayong pakialam sa kanya. Ba't nanon siya pakikialam kung gusto niyang patagal? Ikaw lang eh. Bakit hindi pagsisiping ng nanay mo, tatay mo, bukas eh, ipanganak ka nang hindi na nagtatagal? Naghintay ka ng 9 na buwan bago ka ipanganak eh. Di ba? Kylie, wala tayong karapatan tumutol doon. Kung ako naman nung tatanungin ka, Eli, alam mo halimbawa lang makapangyarihan ako. Ngayon kailangan gumawa ako ng isang bahay. Kung kaya ko rin gawin ng 1 segundo, bakit pa ako magpapakahirap, magpapatagal 1 taong ko pa? Kasi maaari hindi mo naaabot yung processes na dapat daanan. There are processes that must be followed. Kasi ang lahat ng mga bagay, pinakikita sa atin ng Diyos ang kanyang wisyo, no? Meron nga siyang gradual na, yun lang halaman eh. Pinatutubo niya, gradually yun eh. Tapos hanggang maging puno, kung gano'n ang sasabihin mo, nagkakagutom ang tao ngayon, magtanim ka ng mangga ngayon. Bukas, aanihin mo na, nasa kaing na. Hindi pwede. You have to wait for 5, 7 years or 10 years para makaani ka ng mangga o kaya ng sampalok. Pero Kylie yun, tao na ang gagawa nun, hindi na... Hindi, ang Diyos din ang gumagawa nun. Nature is God's power of creation. Ang nature yun eh. Tanim mo yung sampalok. Hindi bukas aani ka ng sampalok. Ngayon, walang sino man taong makako-question sa wisdom ng Diyos. Kahit ako. Kaya, ang may sasagot ko sa'yo, hindi ako nakikialam sa Diyos. Pinag-aaralan ko lang ang kanyang ways. Ngayon, kung gusto mo siyang pakialaman, nasa sa'yo yun. Pero ako hindi. Pakinggan mo sa isang talata ng Roma. Ganito nakasulat. Ngunit, o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin baga ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa Kanya, bakit mo ako ginawang ganito? Sabi, sino ka tao na tumututol sa Diyos? Pag sinatanong na ng Biblia, sino ka? Parang ganito, pumasok ka sa isang bahay, nakapamewang ka. Sabi nung may-ari, bakit? Sino ka ha? Ano ibig sabihin? Sinisino ka? You are nobody. Di ba? And we are nobody compared to the greatness of the Lord. Wala tayong karapatang questionin siya. Kung gusto niyang gawin 1,000,000 taon, hindi naman siya maiinip, He is everlasting. Yung 1,000,000 taon, 1,000,000,000 taon, walang kwenta sa kanya. Everlasting siya. Kung ako naman ang Diyos, ba't ako mag-aapura? Hindi naman ako hinahabol ng panahon. Di ba? Kaya wala tayong maiko-question sa kanya. Kylie, bakit pa niya, di ba, pinoproblema niya yung mga nangyayari dito sa mundo ngayon? Yung mga kasamaan na nangyayari. O ngayon bakit pa niya tayo nilikha kung magtitiis din siya na mag-aalala rin siya sa mga nangyayari dito sa mundo? Bakit pa niya pagtitiisan na may mga pagkakagulo nangyayari ito, may mga krimen kung ayaw niya rin pala, kung baliwala rin sa kanya? Alam mo, may kahulugan sa Diyos yung pagtitiis niya. Tignan mo ikaw lang pinagtitiisan ka ng Diyos sa oras na ito di ba? Dahil kinu-question mo yung kanyang paraan no? Alam mo kung bakit nagtitiis ang Diyos? Basahin natin sa 3:9. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi
mapagpahinuhod sa inyo. Oh, nagpapahinuhod sa inyo ang Diyos. Bakit? Na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Ayun. Ayaw niya kasing may mapahamak eh. Kaya kahit gumagawa ka ng masama, nagtitiis ang Diyos sa'yo. Hinihintay niyang magliwanag ang isip mo at magkusa kang bumalik sa Kanya. Ayaw niya na bigla-bigla ka na lang niyang papatayin. Wala nang maliligtas na tao. Pag nagkamali ka, patay ka agad. Patay kang bata ka, mangyayari sa'yo ron. Nagtitiis siya para mailigtas niya ang tao. Ganun ang sagot ni San Pedro. Salamat sa iyo, kapatid. Marami pang magtatanong. Magandang gabi po, Brother Eddie. Magandang gabi po. Una po sa lahat, marami pong salamat at bumalik po kayo sa Pangasinan. Sana po sa uulitin. Oo, may awa ang Diyos, iha. Ang tanong ko po ay ganito, di po ba bawat apostol nang sila'y mangaral ay may wika silang ginamit upang malaman ang salita po ng Diyos? Dahil kung walang wika, ay di maiintindihan noong pagsasabihan kahit yung mga apostol po, nagsalita po sila ng wika o gumamit po sila yung sinasabi pong speaking in tongue. Ang tanong ko po ay ganito, ano pong wika yung ginamit ng Diyos nang siya'y makipagtipan kay Adan at anong wika yung ginamit ni Satanas nang dayain niya po si Eva? Alam mo, no, kailangan babalikan ganon. Babalikan, no? Ang wika ni Moises, lolo niya si Abraham eh. Ang wika ni Moises, yun ang wika ni Abraham. Ang wika ni Abraham, yun ang wika ng kanyang lolo na si Noe. Yung wika ni Noe, yun ang wika rin nung kanyang lolo naman na si Enoch. Yung wika ni Enoch, yun naman ang wika ng lolo niya na si Adan. So, ibig po meaning, most probably, ang wika nitong lahing ito, yung mga Kaldeo nung araw, yung nandun sa family ng tinatawag na Semitic language. Isa dyan yung at ang pinakamodern na tawag sa isa dyan ay yung Ebreo. Wikang Ebreo. Yung Ebreo na yan, at saka yung Aramaico, parang pinsang buo parang ganito, Pangasinan, Ilocano, magpinsang buo yan eh. Mga nangina, dakal, mayroong magkakapinsang buong mga ngayon, hindi ko na sasabihin dahil di ako marunong Pangasinan Ilocano rin, di ako marunong. Ang alam ko sa Ilocano, awantibayin. Ngayon, awantibayin na rin yung mga nangungulekta sa daan dyan na kahit sino hininga ng pera, wambayin da. Ngayon, saan ba tayo napunta? Yung wika po. Yung wika kasi, there are 5 original families of languages sa mundo. Natitrace mo yun Halimbawa, yung wikang Malay, kasama dyan yung Tagalog. Yung wikang Malay. Yung wikang Kastila, kasama dyan yung Portugues, Kastila, yung Chabacano, Mexicano, etc. Isang pamilya yon. Nagsasanga-sanga lang yan. Para rin naman yung wika ng ginamit nung una sa Israel, Ang wika nila noon sa Israel ay Ebreo. Most probably, yun ang wika na ginamit ni Eva at ni Adan dahil sila yung mga anak ni Eva at ni Adan eh. At yun din ang ginamit nung ahas para tuksuin si Eva. Dahil kung halimbawa magsasalita yung ahas ng Tagalog, si Eva naman ni Ebreo, hindi sila magkakaintindihan, di ba? Ngayon, ganito ang ibig kong sabihin, Yung tanong mo, ang mga apostol ba gumamit ng mga wika? Alam mo, isa lang ang wika ng mga apostol. Lahat ng apostol, na 12 na nagsalita ng mga wikang sinasabi sa Biblia, lahat yan mga Galileo. Ngayon, ang speaking in tongues na ginawa nila, they speak in the Galilean language, pero nakikinig ka Pangasinense. Pagdating sa tenga mo, translated na sa Pangasinense. Pakinggan mo. At silang lahat ay nangagtaka at nagsipang gilalas na nagsasabi, narito, hindi baga mga Galileyong lahat
ang mga nagsisipagsalitang ito? Mga apostol, di ba itong lahat na to Galileans? Bakit? At bakit nga naririnig ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinamulatan? Tayong mga Parto at mga Medo at mga Elamita at ang nananahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia at sa Phrygia at Pamphylia, sa Ehipto at sa mga sakop ng Libya, nakaratig ng Cirene at ng mga nakikipamayang galing sa Roma, mga Hudyo at gayon din ang mga naging Hudyo, mga Cretense at mga Arabe, ay naririnig nating nagsisipagsalita sila sa ating mga wika. Ayon. Nagsasalita sila Galileo, no? Pero pagdating sa tenga nung nakikinig, nadi-divide na. O alam mo, nakikinig Bisaya, Bisaya niya nang narinig. Nakikinig sa Pangasinense, Panggalatok niyang narinig. Yung isa naman Ilocano, Ilocano niya narinig. Ganun ang speaking in tongues sa Biblia. Ngayon yung nag-i-speaking in tongues, sandakot na katangahan ang ginagawa ng mga yan. Kasi hindi mo naman naririnig, hindi mo naman maintindihan eh. Sabi sa Biblia, pagka hindi maintindihan, walang magpapaliwanag, ano sabi? Pakinggan mo. Kung nagsasalita ang sino man ng wika, maging dalawa, o huwag higit sa 3 at sunod-sunod, at ang isa'y magpaliwanag. Tatapwat kung walang tagapagpaliwanag, ay tumahimik siya sa iglesia. Kung walang magpapaliwanag, wala namang makakaintindi, tumahimik ka na. Itong mga pastor ngayon, wala namang nakakaintindi. Niloloko lang mga tao nun, di totoo yun. Kaya yung speaking in tongues na yan, panluloko ngayon sa tao yan. Pag walang magpapaliwanag, walang makakaintindi, tumahimik ka na lang. Yun ang sabi sa Biblia. Salamat po. Salamat. Ako baguhan lang dito. First time ko na dumuluwi rito. Ngayon, gusto ko lang malaang kung ano may ibibigay na garantiya nyo o paliwanag na ang lahat na nakasulat sa Biblia ay tawang katotohanan na pwedeng panghawakan ng mga tao sa mundong na bubuhay. Sa lahat ng mga bumabasa nito, pwedeng itong gawing batayan. Alam niyo po, ang paniniwala namin, hindi po lahat ng nakasulat sa Biblia ay totoo. Ang totoo po sa Biblia, yung salita ng Diyos. Sa Biblia po may salita ang demonyo. May salita ang mga anghel. May salita ang taong nagdududa. May salita ng taong hindi sumasampalataya. Meron ho sa Biblia salita ng mangmang. Ay, hindi ho totoo yun. Halimbawa, bibigyan ko kay halimbawa, no? 53:1 ng awit. Ang mangmang ay nagsabi sa puso niya, walang Diyos. Sabi ng mangmang, sa kanyang puso, walang Diyos. Totoo ba yun? May Diyos naman talaga eh. Kaya nakasulat din ho sa Biblia yung salita ng taong mangmang. Para ating mapagtimbang-timbang, ang Biblia ho, pinagsama-samang isulat yung sinasabing kasinungalingan ng tao at yung katotohanan sa Diyos. Yun yung pagkukunwari ng tao at yung pagdidiretsa ng Diyos. Nakasulat ho ron. Ngayon, ang utos sa atin, sa 5:21 ng Tesalonica, ganito. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Ayun. Susubukin mo lahat. Kaya sa Biblia po, sinasaliksik pong isa-isa yan. Kasi baka ang mapaniwalaan mo yung salita ng demonyo, ay mapapahamak. Yun po. Pero, meron mo sa Biblia ang mga salitang mapanghahawakan. Yun ang salita ng Diyos. 12 ng awit. Pakinggan niyo po. Versikulo 6. Ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita, na gaya ng pilak na sinubok sa hurno sa lupa, na makapitong dinalisay. Ang salita ng Panginoon ay mga subok na salita, gaya ng pilak na sinubok sa hurno sa lupa, na makapitong dinalisay. Yun po nakasulat. Kaya sa Biblia, ang mapanghahawakan natin, salita ng Diyos. Halimbawa, gusto mong mabuhay na may kapayapaan. Sabi ng Diyos, pagpilitan mong makipagpayapaan ka sa lahat ng tao. Igalang mo lahat ng tao. Ibigin mo ang iyong kaaway. Marami ho. Pag ginawa mo yan, aprobado po yun eh.
mabubuhay ka ng payapa. Ano? Kaya, mapanghahawakan mo. Sabi ng Diyos sa anak, anak, igalang mo ang iyong ama't ina. Tumalima ka sa iyong magulang sa Panginoon upang ikaw ay yumaong mabuti sa lupa. Yun hong anak na matalimahin sa magulang at magalang sa magulang, hindi mo pinababayaan ng Diyos yun, aprobado ho yun. Kaya, basta sinabi ng Diyos, meron kang assurance na yun ay totoo. Pero ang question, sa Biblia ho, hindi lahat ng nakasulat salita ng Diyos. Meron ho mga salita ng mga tao na nagsisinungaling, sinulat din sa Biblia para nga mapagtimbang-timbang mo ang mga bagay. Yun po masasabi ko sa inyo. Ito naman ho labas doon sa inyo ninyo. Gusto ko lang malaan na... Ayun, meron ho siyang definite goal sa pagparito sa lupa. Sa isang binanggit na Jesus, sa 7 wika, bakit nung siya nakabayubay na sa krus, para bang sinisisipan niya ang ama na bakit siya pinabayaan? Yun ho, napapagkamalian lang nung hindi nakakaintindi sa takbo ng pangyayari. Alam ko naman pong hindi sa inyo yan napagbibilig na rin natin yan sa mga salit-salin na ng mga tao sabagay ho. Ganito po yun. Si Kristo, manunubos. Hindi ba, alam ba, meron kayong nakasanla sa ahensya. Matutubos nyo yun kung yung halagang dala-dala nyo katumbas ng pagkakasanla. Hindi ba? Bawa, isinanla nyo ng 3,000 piso yung alahas. Pagtubos nyo, kailangan may dala-dala kayong 3,000. At kailangan may interest pa nga Baka kung 3,000 lang ang dala mo, wala interest, hindi mo matubos Di ba? Ano po ibig ko sabihin? Si Kristo tumubos sa tao. Ang ibig ko sabihin siya tumubos, tayo ang masama Tayo nagkasala sa Diyos. Ngayon, yung parusa para sa atin, siya ang tumanggap, kaya siya ang tumubos sa atin doon sa dapat sanay sa ating iparusa. Dapat tayo ipako sa krus Sabagay na. Dahil tayo ang masasama Tayo lapastangan, tayo ang babaero, tayo ang kalunyero, tayo magnanakaw, tayo lasenggo. Tayo lahat ang masama. Si Kristo wala akong kasalanan kahit isa Kaya siya naging karapat dapat tumubos dahil wala siyang kasalanan. Ngayon, yung aktong tumutubos na siya, inire-representar niya tayo doon sa krus. Ayun. Parang binigyan ho lang ng kuhan. Tayo halimbawa, ang representasyon na natin si Kristo. Kaya nung sabihin niya ho yun, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ayun. Hindi ho ibig sabihin sinisisi niya ang Diyos. Hindi. Kasi, nagsasalita siya sa halip ng sangkatauhan. Kasi ganito, para maintindihan, yung mahaba ho ng kaunti. May pangako kasi ang Diyos, ang matuwid hindi ko pababayaan. Hindi kita iiwang nag-iisa, sabi ng Diyos, sa matuwid. Pag matuwid ka. Si Kristo ho ba matuwid? Matuwid. Ba't pinabayaan siya ng Diyos matakuron? Hampasin. Pinabayaan siya duran. Lagyan ng koronang tinik. Bakit? Tutubusin niya nga yung masasama Yung masasama talagang pinapabayaan ng Diyos yun. Kaya doon sa akto na yun, na siya ang nagre-represent ng ating kasamaan, nabanggit niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At ang sagot ng Diyos, nasa Biblia rin. Kung matuwid ka, hindi kita pababayaan. Kaya kita pinabayaan, masama ka Bakit masama siya? Kasi yung kasamaan natin, dala-dala niya nung oras na yun Kaya pinabayaan siya ng Diyos. Pakinggan yung katunayan. 53 ni Isaiah. Ganito po nakasulat. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Ang parusa tungkol sa ating kasamaan, nasa Kanya. Nung siya ipako sa krus. Kaya siya nun, pinabayaan talaga siya ng Diyos. Kasi kung di siya pababayaan, hindi magaganap yung pagtubos sa sangkatauhan. Kasi inire-represent niya yung tinutubos niya. Ang tinutubos niya ay puro masasama, kaya pinabayaan siya ng Diyos dahil masama ang inire-represent niya. Maraming salamat sa mga nanood.
at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.